the barren land of sin and shame. Wonderful and bountiful supply, drinking at the springs of living water. And now and my soul is satisfied, drinking at the springs of living water. Oh, wonderful and bountiful supply. Oh, wonderful and bountiful supply. All I once held dear, built my life upon. All this world reveres and wars to won. All I once thought gain, I have counted loss, spent and worthless now, compared to these. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best, you're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Now my heart's desire is to know you more, to be found in you, and known as yours, to possess by faith what I could not earn, all surpassing gift of righteousness. Knowing you, Jesus,
Isang maganda at mapagpalang gabi pong muli sa bawat isa. Muli po tayong magsasama-sama sa isang oras na pagsasalo-salo sa salita ng Diyos dito po sa ating Feasting on the Divine Verses online ministry. Ang lahat po ng mga naka-tune in na ngayong gabing ito, kasama po ang mga nasa watch party, mga kaibigan at kakilalang na itag, ganun din po ang naabot ng ating share. Gusto po naming ipaalam sa inyo na kayo po ay welcome sa gawain pong ito. Napakaganda po ng ating opening number and thank you so much Ma'am Joyce sa napakagandang awit na naniniwala po ako na ito po ay nakakatulong para sa paghahanda po ng ating mga puso. So ngayong gabing ito, I hope na ang bawat isa po'y handa na at excited muli para sa ating pong gawain. So sa ating pong pagbati para sa mga may kaarawan. So uunahin ko na po, nabatiin po natin ang makisig ng newscaster ng Bible Bibo. Walang iba kundi si Brother Ian Agsalda. Happy birthday, Brother Ian Agsalda. At ano man ang kaganapan sa kinalalagyan nyo ngayon sa iyong kaarawan, kasama mo kami sa pagsasaya sa Panginoon. So nais din po nating batiin ng happy birthday si Ma'am Del Alsaga. Ito po ay ang asawa po ng ating kaibigan sa lugar po ng UAE. Happy birthday po Ma'am Del Alsaga. Ganon din po isang pastor na nais nating batiin ngayong gabing ito, si Pastor Artemio. Si Pastor Artemio Robles. Ito po ang biyanan ni Pastor Dan Caba. At syempre po, ang isa sa magandang apo ni Ma'am Sue, walang iba kundi si Natanea Orara. Happy birthday, Natanea Orara. We would like to greet also Sister Jean Iris Piano. Happy birthday sa iyo. Si Sister Joy Cañete, nagse-celebrate din po siya ng birthday ngayon. At si Brother Daniel Kunanan. Happy birthday, Brother Daniel. Isa pa po, si JC Angelo Martinez. Happy birthday, JC Angelo. Ganon din po, si Brother Proylan Balaba. Yan po ang ating mga birthday celebrants. At kung sakali pong may nagse-celebrate po ng anniversary ngayon, binabati po namin kayo ng masayang anibersaryo at sumainyo po nawang patuloy ang pagpapala po ng ating Panginoon. Now, ngayong gabing ito, tayo po ay dadako na sa ating pong panalangin. Hilingin po natin sa Diyos na tayo po sa ating magiging pagsasalo-salo ngayong gabi ay muling mapagtibay, mapagpala at mapalago ng kanyang banal na salita. At magkaroon po tayo ng attitude na tayo po'y magpapasakop sa authority ng salita ng Diyos. Kasama po sa ating magiging pananalangin ang ilang mahalagang prayer request po ng ating mga kapatiran at mga kaibigan. Samahan po ninyo ako sa ating pagsisimula. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po'y muling nagpapaabot ng aming papuri, parangal at pasasalamat sa iyo, sa iyong kadakilaan at sa iyo pong kabutihan. Salamat po sa mga pagpapala na amin pong tinatanggap. Thank you, Heavenly Father, for your faithfulness, for your love to us. Thank you for the gift of salvation, and thank you for the privilege of prayer. Ngayong gabing ito, Diyos, siling po namin na pakalinisin mo po ang aming mga puso. Ano man pong mali sa aming isip, puso at pagkatao, nawa dakilan Diyos, ito po ay iyong patawarin, linisin, upang walang maging hadlang, Panginoon, sa aming pong pagdulog sa iyo. O Diyos, ngayong gabing ito, nais po naming ilapit ang mga mahalagang panalangin, mga prayer request po para sa amin pong mga kapatid, mga kamanggagawa at mga mahal sa buhay. O Diyos, nais po naming ilapit sa iyong patuloy si Pastor Gilbert Toquero, Panginoon. You know his condition. Lord, we pray that you will touch his body, O God. Heal him, O Lord. Tulungan mo po siya na makarecover sa COVID-19, Panginoon, at nawa ang treatment na ginagawa po sa kanya ay maging maayos, dakilang Panginoon, at nawa ikaw po ang siyang magpahayag ng iyong kadakilaang patuloy sa kanyang buhay. Inilalapit po namin sa iyo ang kagalingan po ni Pastor Toquero.
Ganon din po, dakilang Diyos, si Missionary Mukendi, Panginoon. May you heal him, touch his body, O Lord. Ikaw po, dakilang Diyos, ang aming pinangahawakan, sapagkat ito po ay mga manggagawa mo. Naniniwala po ako, dakilang Diyos, na ikaw po ang siyang lilingap sa kanila. Panginoon, nais din po naming ilapit sa iyo si Cham at si May, dakilang Panginoon. Hipuin mo rin po ang kanilang physical na kalagayan. Nawa, dakilang Diyos, ito po ay hindi po maging ano paman, kundi talagang bahagi po ng epekto po ng kanilang vaccine. Pagalingin mo po kaagad sila, dakilang Diyos, maging si Sister Chari, Panginoon, inilalapit din po namin sa iyo. Dakilang Ama, aming Panginoon Diyos, nais din po naming hilingin na makarecover po sa tama ng COVID-19 si Rodney at si Sister Joy Polikeo, Panginoon. Nagsusumamo kami, dakilang Diyos. Pagalingin mo po silang lahat, Panginoon. Ikaw po, dakilang Diyos, sa iyong masaganang biyaya ang umabot po sa kanila. Ganon din po si Tita Letty Santos, dakilang Diyos, ang auntie po ni Brother Jojo. Lord, hiling ko po na ikaw po ang siyang magpagaling po kay Tita Letty Santos, Panginoon. Panginoon, patuloy po naming inilalapit ang Bilya at ang Abaw family sa kanila pong businesses. Ikaw po, dakilang Diyos, ang patuloy na magpala sa kanila. At patuloy rin po, Panginoon, gamitin mo po si Preacher Larry, lalo na po sa mga churches na kung saan siya po'y nakapagsasalita. Ingatan mo po silang lahat, ang iyong patuloy na probisyon at ang iyong patuloy na blessing, ang iyo pong ipagkaloob sa kanila. Ganon din po si Ninang Maribik, Panginoon. Ikaw po ang siyang patuloy na magbigay ng kalakasan sa kanya, magpalang pinansyal, dakilang Diyos. Ingatan mo po ang kanyang isip, ang kanyang puso, and Lord, please strengthen her. Ang Si at ang De La Peña family, patuloy po ang aming paglalapit sa iyo na sila po yung laging pagpalain, dakilang Diyos. Ganon din po ang Ma'am Chris Andaya, Panginoon. Yung sleep disc po niya, hiling po namin ang patuloy na paggawa mo para sa kanyang ikagagaling, dakilang Diyos. Nawa, Panginoon, ikaw po ang siyang magpasagana ng iyong biyaya sa aming kaibigang ito, dakilang Diyos. Si Brother Carlo Baltasar, dakilang Diyos. Complete recovery po ang panalangin namin para po sa kanya. Panginoon, hinihiling din po namin sa iyo na ikaw ang siyang patuloy na mag-ingat. Salamat po sa pagpapalakas mo po kay Mami Due. Nawa, ingatan mo po siyang patuloy. Si Sister Obet Gorospe, dakilang Diyos, yung kanya pong schedule ng vaccine, nawa, dakilang Diyos, ito po ay maging maayos, Panginoon, at makabuti sa kanyang katawan. Patuloy po ang paglalapit namin kay Sir Aldrin Alipio, Panginoon, para sa promotion po niya. Panginoon, ang pamilya po ni Pastor Jeremiah Solomon, inilalapit din po namin sa iyo na ikaw po, Panginoon, ang magpalakas at magpagaling po sa kanila. Panginoon, hiling ko rin po ang project ng Living Water Baptist Church, ang provision para po sa rooftop, nawa, dakilang Diyos, magkaisang puso ang mga members, na ito po ang maging thanksgiving po namin sa iyo sa aming pong darating na anniversary. Panginoon, hiling ko rin po ang misyon sa Milan. Bigyan mo na po kami ng lugar, dakilang Diyos, na magagamit. At gayon din naman ang mga kapatiran na nandoroon, dakilang Diyos, kasama po ang Como, nawa, palakasin mo po sila, ingatan mo po sila, pagpalain mo po sila. Panginoon, ang gawain po sa Calaca, Batangas, ikaw rin po ang mag-provide ng place na magagamit po para sa misyon. Tulungan mo po si Preacher Darwin Bautista, Panginoon, upang ito po ay mapangunahan ang iyo pong palaging pag-iingat sa kanila, ang igawad mo, Panginoon. Salamat po sa kanilang puso para sa ministeryo. May you bless him, his family, and the mission, O God. O Diyos, patuloy po ang aming paglalapit sa completion po ng construction po ng apartment ni Sister Lina Pedro. Ang kagalingan pong patuloy ng pamilya po ni Pastor June Ortega, yung lubos na paggaling po nila. Panginoon, si Dr. Perdy Marasigan, patuloy po ang aming samu sa iyo. Salamat sa mga improvement, Panginoon. But we pray, O Father, for his complete recovery, O Lord. Nawa, ibalik mo po talagang lubusan ang kanyang lakas, maging ang kanyang kaisipan, dakilang Panginoon, at magawa po niya ang mga nais mo po
na ipagawa sa Kanya, dakilang Diyos. Panginoon, hiling din po namin sa iyo na ikaw po ang siyang patuloy na pala at gumawa na nawa, Panginoon, mag-prosper po ang company ni Sato Yuji at ni Sato Michuo na kung saan kahit na po nandito po sa panahon ng pandemic, nawa, Panginoon, sila po'y makasurvive at sila po ay patuloy na mapagpala. Ingatan mo po sila, dakilang Diyos. Panginoon, ang aking pong pamilya, patuloy na inilalapit ko po sa iyo. Pangunahin po si Maris, Panginoon, your everyday protection para po sa kanya at ang kalakasan din po ng kanyang pisikal na katawan. Panginoon, si Sophia, ang pag-iingat mo po sa kanya, ang gabay mo po sa kanyang pag-aaral, ang provision mo po, dakilang Diyos, at ang health po niya, Panginoon, patuloy po naming inilalapit sa iyo. Ganon din po ang aking mahal na inang. Ikaw po ang siyang magpagaling o magpalakas sa kanya, dakilang Diyos. Salamat po sapagkat ikaw po ang siyang patuloy na nagbibigay ng kasiglahan sa kanya. Panginoon, ang pag-iingat mo po ang lagi kong panalangin para po sa aming mahal na nanay. Panginoon, ganon din po, nais ko pong ilapit sa iyo. Ako po sa aking mga speaking engagements, nawa, Panginoon, ang leading mo po ang siyang patuloy na gumawa. Ang guidance mo po, dakilang Diyos, even sa magiging biyahe po sa US, Panginoon, may you guide us and please, ang intervention mo po, Panginoon, ang amin pong ipinapanalangin. Ganon din po, dakilang Diyos, ang amin pong hiling ay ang patuloy na gabay mo po, lalo na po sa mga pastors at sa mga missionaries, here and abroad, Panginoon, mga outreaches po namin. Ganon din po, dakilang Diyos, ang mga misyon at ang hiling ko po, ang mga kapatirang nasa abroad, patuloy mo pong ingatan at ikaw po ang siyang gumabay sa kanila. Panginoon, lagi po, hinihiling po namin ang Living Water Baptist Church, ang mga members, ang mga families, maging ang mga nasa malalayo, nasa probinsya, Panginoon, ikaw po ang siyang mangalaga, gumabay, mag-ingat, magpala po sa kanila. Ganon din po ang Victory Fundamental Baptist Church members and families, O God, mga businesses po, dakilang Diyos, work, at ganon din po ang mga pag-aaral. Sa iyo po namin inilalapit ang everyday safety ng bawat isa, lalo na po ng mga frontliners, dakilang Panginoon. And lahat po ng online ministries, O Diyos, hiling po namin na gamitin mo for the furtherance of your gospel, to reach more souls, Heavenly Father, and to strengthen the believers, especially sa ganitong sitwasyon po namin. Thank you so much, O God, at ang ilan sa mga concern ng bawat kapatiran na nasa puso po nila ngayon, maging sa mga bisita po namin, mga kasama naming bago, dakilang Diyos, anuman po ang kanilang mga karaingan, kahilingan, abutin mo po sila, aming Ama. Pinupuri ka namin, dinadakila, at ngayong gabing ito, pagpalain mo po ang aming pagsasalo-salo sa iyong banal na salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, sa pagkakataong ito, mga kapatid, mga kaibigan, pakinggan po natin muli ang isa pang awit bago po ang ating feasting. Oh, I have bad days, and I've had hills to climb. Then I have sad days, and then a weary mind. Yet when I look about and think these things all of the good days outweigh the bad days. I can't complain. God is so good to me. He is so good to me. More than this world could be. He's so good to me. His Spirit came
to me. I can't complain. Sometimes the clouds hang low. I'd like to see them go. And I ask the question, Lord, why so much pain? But He knows what's best for me. Although I cannot see, I just say thank you, Lord. I can't complain. God is so good to me. He is so good to me. More than this world could be. He's so good to me. His Spirit came to me and gave me victory. God is so good to me. I can't complain. God is so good to me. He is so good to me. More than this world could be. He is so good to me. His Spirit came to me. Although I cannot see, God is so good to me. I can't complain. God is so good to me. I can't complain. Wow! Parang gusto kong maiyak sa ganda po ng message ng awit. Thank you so much sa Ate Percy. At napakahalagang reminder sa bawat isa sa atin. Medyo tinamaan po yung aking emotion sapagkat kung iisipin natin, yun yung kaibahan dapat ng Kristiyano. So, sa lahat ng dinadaanan po natin, sa totoo lang, kailangan mo ng matang makadiyos, kaisipang makadiyos para ma-realize natin na napakabuti talaga ng Panginoon. At wala po akong makitang dahilan para tayo po ay mag-complain. Ano po? So, kaya very encouraging po ang awitin. So, thank you so much. Sana masundan. Ano po, Sister Percy? So, na-appreciate ko ang pagpapaunlak mo sa request. At siguro si Kuya Frank, maganda, marinig din po natin. So, the message of the song is really wonderful, very enlightening, very encouraging, at talagang pananampalataya, tiwala po sa Diyos. I-secure mo lang na ang buhay mo nasa kamay ng Diyos para kahit anong mangyari, pwede kang pumanatag sapagkat sa katotohanan po, walang panahon na hindi mabuti ang Panginoon. So ako lang po ngayon na overwhelmed because sa marami po na nangyayari sa paligid po natin, pag inisip ko po how good is our God, ano po? So, naunahan po ako ng emotion. All right? So, sa dalawang gabi po na magiging pag-aaral po natin, tatalakayin ko po ang topic about faith. Yung tungkol po sa pananampalataya. At i-consider nyo po na masundan po ito sapagkat for me, I believe,
malaking help po ito, mga kapatid. Ngayong gabi, ang title po ng message natin, Put Weight on Our Faith. Ang ibig sabihin po, lagyan natin ng timbang. Kumbaga, parang expression po ito. Kumbaga sa idea po, lagyan natin ng bigat, lagyan natin ng timbang. Yung pong ating pong pananampalataya. Because I believe you will all agree with me that one of the abused words, yung bang talagang na-abuse na salita, yung pananampalataya, kaya ang observation ko lang po, abuse and misuse. 'Di ba? So ito po'y salita na angga-anggaang na ginagamit po ng marami at minsan po mali rin na nagagamit po ng marami. Kaya ngayong gabi at bukas, ako'y naniniwala na ito po'y magiging malaking help para sa paglago po natin. Ang paglago po natin sa pananampalataya, ang isa rin sa po pwedeng maging dahilan para talaga ang patuloy na makita po natin of all the things that we are encountering, experiencing along the way, makikita nyo po that still God is so good to us. So please, buksan po natin ang ating mga Bible sa James chapter 2. James chapter 2. I can say na ang James chapter 2, ang isa sa masasabi po natin na yung pong naging usapin sa pananampalataya, ito po ay loaded. Talagang masasabi po natin na dapat bigyan po natin ng pansin sapagkat meron pong naging controversy sa chapter na ito na pinag-uugnay pong patuloy para sa usapin ng kaligtasan yung faith and works. Pero sa ating pong mga naging pagtalakay, pinakita ko po sa inyo na dapat mailagay lang po siya sa tamang lugar. Sa usapin po ng kaligtasan, pananampalataya. At ang pananampalatayang nagliligtas ay nagbubunga. So liliwanagin po natin yan sa ating pag-aaral. Again, ngayon pong gabing ito, tatalakayin po natin ang message na pinamagatan ko pong Put Weight on Our Faith. James chapter 2. Simulan ko po sa verse number 14 ang aking pagbasa. James chapter 2 beginning verse number 14. What doth it profit, my brethren, though a man may say, he has faith and have not works? Can faith save him? If a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, Depart in peace, be ye warmed and filled, notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body, what doth it profit? Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. Yea, a man may say, Thou hast faith, and I have works. Shew me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by my works. Thou believest that there is one God, thou doest well. The devils also believe and tremble. Verse number 20. But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead? Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa mga awiting aming napakinggan. Salamat po sa mga kasama po namin ngayon sa magiging pagsasalo-salo sa iyo pong banal na salita. Salamat po sa pagkakataong ibinibigay mo sa iyong lingkod upang makapagministeryo. At ngayon po sa topic na amin pong tatalakayin, panalangin po namin o Diyos na ikaw po ang siyang magbigay liwanag sa bawat isa. May you again empower your humble servant. Help me, O Lord, that I may preach your word with clarity. Nawa Panginoon, kausapin mo po kami sa mga kaibigan po namin. Nawa ma-appreciate po namin ang bukas na paraan ng pag-aaral ng iyong salita. Lalo na po sa paksa na amin pong tatalakayin. Muli po, dakilang Diyos, kinikilala po namin na ikaw po ang aming kailangan sa tuwing kami po'y nag-aaral ng banal na kasulatan. Help us, O Lord, na kami po ay matuto at lumago, magpagtibay sa mensaheng ito, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So may mga pagkakataon po talaga mga kapatid na talagang kahit sa awit pa lang, ano po? So malakas na kaagad yung impact
Alam nyo naman yun, hindi po ako emotional, pero kapag ka talaga medyo tinamaan po, nahihirapan din po ako na mag-control. Lalo na po doon sa emphasis po nung song, na talagang pag inisip po nating mabuti kung gaano kabuti ang Panginoon, may isip mo talaga na wala tayong kahit konting dahilan upang magreklamo o mag-isip na tayo po'y tumalikod, na tayo po'y manglamig. Kaya bless na bless po ako sa mga mensahe po ng awitin na atin po napakinggan. So, again, our topic for tonight is about faith. At sinabi ko po sa inyo kanina na dito po sa James chapter 2, kapag ka hindi po tayo maingat na nag-aral, medyo malilito po tayo. Kasi para bang ang idea po ng marami sa usapan po ng salvation, faith plus works equal salvation. Is equal to salvation. Hindi po ganon. Ang salvation po by faith. At yung genuine faith will produce works. Yun po yan. So, para sa kaligtasan, pananampalataya. At yung tunay na pananampalataya na nagliligtas, may papakita sa pamagitan po ng mga gawa. Yan po ang punto, argumento sa sulat na ito ni Santiago. Pero ang gusto ko pong maging emphasis po natin ngayong gabi, sa mga mananampalataya o sa bawat isa na nagsasabi na tayo ay may pananampalataya. Ang tanong po, ito po ba ay may bigat? Ito po ba ay may timbang? Ang ibig sabihin, kapani-paniwala po ba talaga? Convincing po ba talaga? Sapagkat ito ang lumalabas na naging pinakapunto po ng writer. Sinasabi po ni James, ang liwanag po mga kapatid. Ang sabi po ng verse number 16, "And one of you say unto them, Depart in peace, be warmed, and be filled, notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body, what doth it profit? Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. Yea, a man may say, Thou hast faith, and I have works. Shew me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by my works." So, makikita nyo po that the emphasis of the writer is not the justification of man. The emphasis of the writer is the justification of faith. Kasi po, yung faith, ito po yung nadja-justify sa tao. Ang sabi po ng Romans chapter 5, verse number 1, "Therefore, being justified by faith," referring po sa nanampalataya. Pagka po ang isang tao nanampalataya, siya po ay inaring ganap dahil sa pananampalataya. So, ibig sabihin po, yung pong pananampalataya magja-justify doon sa tao. Ngayon po, yung works, ito naman ang magja-justify sa faith. So, ito po ang gusto ko pong iklaro sa bawat isa po sa atin. Kaya nga, napakaganda po, actually ginamit pa po si Abraham dito, na kung tutuusin po, sa maliwanag na turo po ni Apostol Pablo, talagang ang kaligtasan po sa pamagitan po ng pananampalataya. Pero dito po mga kapatid, ipinapaunawa na ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Ibig sabihin, hindi po genuine, hindi po tunay, hindi believable, hindi po convincing. Yun lang po ang punto mga kapatid. Hindi po ito question na ang pananampalataya, pag pananampalataya lang, hindi ka maliligtas. Mali, pananampalataya lang po para maligtas ka. Pero para paniwalaan yung pananampalataya, yun ngayon ang ating pong mga tatalakayin. Alright? Ilang bagay po ang gusto kong pansinin po natin sa usapin po ng tunay na pananampalataya. So again, put weight on our faith. Lagyan natin ng weight. Okay? For me, malalagyan po natin ng weight ang ating pong faith sa pamamagitan po ng ating pong pagtiyak. Amen? So, ang ibig ko pong sabihin, faith should be assuring. Ang pananampalataya po dapat tumitiyak mga kapatid. Balikan muna po natin sa chapter 1, James chapter 1. Ang sabi po ng verse number 5, "If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed." Ipinapaunawa po ni James
na ang pananampalataya po ay may pagtiyak. Ibig sabihin, tumitiyak po yan. So, faith should be assuring. Hindi po pagbabakasakali ang pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya po ay may pangahawakan, may kasiguruhan, may katiyakan. Ano po ba ang konteksto ng James chapter 1? Katulad po ng bawat isa sa atin. Ako naniniwala na tayo po, bawat isa ng mga nagsasabing Kristiyano, hindi po pwedeng walang pagsubok. Hindi po pwede na tayo po ay hindi dadaan sa mga pagsubok po sa buhay. In fact, if we will put understanding sa mismong sinabi po ni James, grabe nga po ang sabi po sari-saring pagsubok, sari-saring tukso. James chapter 1 verse number 2. My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations. Ibig sabihin po mga kapatid, mga minamahal, ang pagliliwanag po ng sulat ni Santiago sa usaping mga mananampalataya, mga kapatid, dapat daw po magkaroon tayo ng tamang puso sa pagharap sa mga sari-saring pagsubok sa buhay. And the reason why we need to have faith, it is because of the fact that there are many trials sa buhay po natin bilang mga Kristiyano. Ang paalala po ni Apostle Peter dyan, doon sa 1 Peter chapter 4 verse number 12, ang sabi po, Beloved, think it not strange concerning the fiery trials which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Wala pong hindi makakaintindi sa akin sa sinasabi ko, because I am very sure na ang lahat po sa atin may pinagdadaanan. Ang lahat po sa atin may mga pagsubok na kinakaharap. Meron po tayong mabibigat na sitwasyon na para bang ang sitwasyong ito gusto tayong lumpuhin. Diba? Gusto tayong ibagsak, gusto tayong ibuwal. At kung aamin po tayo, kung hindi po sa Diyos, kung hindi tayo mangahawakan sa Diyos, kung hindi po tayo sasandig sa Diyos, bibigay po tayo, bibitaw po tayo. Titiyakin ko po na aayon kayo sa akin that the reason why, in spite of the many trials and testings na nararanasan po natin sa buhay natin, tayo po ay nakatayo pa din, it is because of our faith in God. Alam niyo po, pagka po inunawa niyong mabuti, lumalabas po na ang ipinupunto po dito ni James, sa buhay ng Kristiyano, may mga pagsubok na mahirap ipaliwanag. May mga karanasan na hindi madaling maintindihan. Halimbawa po, natatandaan niyo po, nung na-hospitalize po si Pastor Joey Sauco, at yung ilang mga pastor po, katulad po ni BMO, katulad po ni Pastor Eni, ngayon po, meron tayong mga ilang, mga kamanggagawa, tulad ni Pastor Toquero, na medyo mabigat po yung pinagdadaanan. Alam niyo po, pag tinignan niyo po yung buhay paglilingkod ng mga ito, they are faithfully serving the Lord. Matapat po silang naglilingkod sa Panginoon. And sometimes, yun yung medyo magdadala sa tao sa tanong, na bakit sa kabila ng kanilang kasigasigan, bakit sa kabila ng kanilang katapatan. And I believe, mga kapatid, may mga pagkakataong dumarating tayo sa ganito, thinking that we are doing, good things. We are doing things for God, and then, para sa atin po, active tayo, faithful tayo, and then, pag kami naranasan, ang isang delikado po, ay yung tanong, na bakit sa kabila ng pagtatapat ko, ito nararanasan ko. Bakit sa kabila ng masigasig na paglilingkod ko sa Panginoon, ito ang nararanasan ko. Di po ba? Kaya nga ako, tinuldukan ko na po yung ideyang yan na hanggat hindi ko kayang sabihin, mas matindi ang devotion ko kay Job, mas matindi ang dedication ko kay Paul, inalis ko sa sarili ko yung karapatan na questionin ang Diyos kung ako po'y nakakaranas ng medyo mga pagsubok po sa buhay. You know why? Because in spite of the devotion of Job, in spite of his devotion to God, ang Diyos pa nga nagsabi kung sino si Job, di po ba? And then, as we studied the life of the Apostle Paul, how he served the Lord, how he ministered, mga kapatid, how God used him, yun, mag-iisip kayo para dumating siya at makaranas siya ng mga ganong katinding karanasan. Ngayon, kahit ito sinasabi ko po sa inyo, natuldukan na po natin, don't give ourselves, an excuse sa ating pong mga pagrereklamo. It is wrong to complain.
It is not right for us to complain to God sa kung ano yung nararanasan natin. Remember, God is so good to us. Amen? Napakabuti ng Panginoon sa atin. So, ang punto ko po, kung hindi natin maintindihan ang nangyayari sa buhay natin, hindi po reklamo ang kailangan. Hindi po panglalamig ang solusyon. Hindi po paglihis ang po pwede mong gawin. Hindi po ang paghinto o pagtigil o pagkukwit. Hindi po. Kung meron tayong hindi naiintindihan sa nangyayari, ito po ay dapat magdala sa atin sa paglapit sa Diyos. Ang sabi po ng ating pong talatang binasa, James 1:5, if any of you lack wisdom. Specifically, ang sinasabi rito, kung meron sa inyo na hindi nyo maintindihan, bakit kayo nakaranas nito, bakit tayo nasa ganitong sitwasyon, bakit pinagdadaanan natin ito, bakit may ganito akong pagsubok, yun po ang konteksto. Yung pong sinabing, if any of you lack wisdom, ang ibig sabihin po, kung hindi mo maintindihan kung ano nangyayari sa iyo, kung hindi mo may paliwanag ang pagsubok na dinadaanan mo at nararanasan mo, kung hindi mo kayang ipaliwanag kung bakit ka nasa ganyang sitwasyon, ang sabi ng Bible, ang dapat gawin, let him ask of God. Hingi tayo ng kaunawaan sa Diyos. Hingi tayo ng karunungan sa Diyos. Palalalain mo ang sitwasyon pagka-complain ang ibinigay mo sa Kanya. Palalalain mo ang sitwasyon. Mga kapatid, ito pong mga pagsubok na ito ay pagkakataon for us to exercise our faith. Yung pong ating pong ipakita, to expose and exercise our faith. Hindi mo maintindihan. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Ang sabi lang po ng verse number 6, but let him ask in faith. Ano po ang ibig sabihin daw po? Na humingi ka sa pananampalataya. Okay? Nothing wavering. Hindi po inaalon. Nothing wavering, for he that wavereth is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. Mga kapatid, paghihingi raw po tayo sa Diyos, pagtatawag daw po tayo sa Diyos, paglalapit daw po tayo sa Diyos, wag daw dapat nagdadalawang isip. Diba? Hindi dapat daw pong nagdududa. But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. So let that man think that he shall receive anything of the Lord. Why? A double-minded man is unstable in all his ways. So kaya pala, pag pinag-usapan po, yung pong tunay, yung may timbang na pananampalataya, yung may laman na pananampalataya, yung may bigat na pananampalataya, kumbaga po, sa ating pong konsepto, put weight on our faith, ang idea po mga kapatid, pag ikaw talaga lalapit sa Diyos, dapat po mga kapatid, assuring po tayo. Hindi po dapat nag-aalinlangan. Yun po ang dahilan kung bakit maraming unanswered prayer. Yun pong panalangin hindi nasasagot. Yun po ang dahilan kung bakit di tayo makabangon sa ating sitwasyon. Yun po ang dahilan kung bakit hindi po malubos na maganap ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Because we are doubting the Lord. It is not right. Mga kapatid, everything that is not of faith is sin. Kung ang Diyos, pagdududahan natin, nagkakasala po tayo. Pero kung sinasabi mo, no, nagtitiwala ako sa Panginoon, it should be assuring. Mark chapter 11, please. Mark chapter 11. Dito po mga kapatid, makikita nyo kung paano pong sinabihan sila ng Panginoon sa kahalagahan na magtiwala kayo, na manampalataya kayo. Yan po ang kanyang sinabi po sa mga alagad po niya. Magkaroon kayo ng pananampalataya. Have faith in God. Mark 11 and verse number 22. Ang sabi po, and Jesus answering saith unto them, have faith in God. So verse number 23, for verily I say unto you,
that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in himself, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, and he shall have whatsoever he saith. Verse 24, Therefore I say unto you, what things soever you desire, when ye pray, believe. Ang ibig sabihin po, have faith. Believe that ye receive them, and ye shall have them. Yung pong pananampalatayang may weight, assuring po dapat yan. Hindi ba kasakali? Kaya nga sabi ko po, once na tayo po ay lalapit sa Diyos, ang requirement po, pananampalataya. Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11 and verse number 6. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is. Tingnan niyo po yung emphasis. Must believe. Okay? That He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Wag na wag po tayong mag-alinlangan sa Diyos. Put weight on our faith. Okay? Faith should be assuring. Dapat po ang ating pananampalataya tumitiyak, mga kapatid. Naalala ko nga po, di ba, sabi po dito sa chapter 5 ng book of James, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Yun po ang sinabi po sa chapter 5. At ang konteksto po nito, mga kapatid, ay yung pong sinabi ng verse number 15, And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up, and if he have committed sins, they shall be forgiven him. Confess your faults one to another, and pray one for another, that he may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. At ginamit pong example po dito si Elijah. Mga kapatid, mga minamahal, kung ako po ay makapagbibigay ng payo sa bawat isa, ang payo po na masasabi ko sa inyo, once na ikaw ay tumawag na sa Diyos, mas piliin mo na lubusang pagtitiwalaan mo siya. Sapagkat kung tayo po ay lalapit sa Diyos ng may dalawang isip, mga kapatid, tiniyak, hindi tayo tatanggap ng anuman sa Panginoon. Pagka tayo raw po ay nag-alinlangan, hindi raw po niya sasagutin ang ating pong panalangin. So kung tayo po may mga pinagdadaanan, maniwala ka at magtiwala ka na kasama mo ang Panginoon. Alam nyo, hindi lang naman sa usapan ng panalangin eh. Kahit sa lahat ng pagsubok na dinadaanan natin, nandoon po yung pagtiyak na kung magtitiwala po tayo sa Panginoon, walang pagsubok na hindi mo malalampasan. Ang kailangan lang po talaga, mga kapatid, put weight on our faith. Tingnan nyo po, mga kapatid. Sa Biblia po, nung aralan ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto, tingnan nyo po, sa 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10, ito po mga kapatid, pamilyar sa marami, pero it is good na makita po natin yung pinaka-substance talaga eh. 1 Corinthians chapter 10. Ito po yung nagbigay po ng babala si Pablo, na wag ang tingin mo sa sarili mo, ang tibay mo, wag yung ang tingin mo sa sarili mo, ang lakas-lakas mo, baka ka mabuwal. Yun po yun. Tingnan niyo po ang sabi ng verse 12. 1 Corinthians chapter 10 and verse number 12. Wherefore, let him that thinketh he standeth, take heed, lest he fall. Ang sabi po ng verse number 13, There hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. We just need to trust the Lord. Panghawakan lang po natin talaga, mga kapatid. Magtiwala po tayo. Hindi mo maintindihan yung nangyayari sa iyo. Mahirap siyang ipaliwanag. Basta ang alam ko lang, nasa Panginoon ako, pero hindi ko maintindihan kung bakit kailangang pagdaanan ko ito, kung bakit kailangan ako ang tamaan ng ganitong klase ng karamdaman. Hindi COVID-19 lang. Yung sakit na meron ka ngayon. Minsan nahihirapan kang isipin. To the point na parang hindi mo matanggap. Kasi nga hindi mo maintindihan. So yun na po yung time na talagang ang pinakasusi sa lahat,
ng yan ay ang lapitan po natin ng Panginoon, at kung lalapit tayo sa Panginoon, ang requirement po, kailangan daw po lumapit tayo sa Kanya ng may pananampalataya. Nang ibig sabihin nito, assuring, hindi po, mga kapatid, nagbabaka sakali. So kaya, panghawakan mo. Sabihin mo sa Panginoon ngayon, Lord, dahil alam ko, kalooban mo tong pinagpe-pray ko, I am very sure, sasagutin mo to. Kailangan ko lang hintayin ang panahon mo. At kung meron pong wait ang iyong faith, you will wait. Amen? Kung yung pong faith mo, merong wait, you will wait. Amen? Maghihintay ka sa Panginoon. Kasi, minsan sinusubok yung pananampalataya. Na kapag ka medyo, okay, natagal ng konti, hala na, bumibitaw na, bumibigay. Mali. Tandaan nyo po yan. May mga pagkakataong susubukin lang ng Diyos kung talaga bang ikaw, didepende ka sa nakikita mo o talagang firmly tatayo ka sa pangako niya. Napakahalaga po na maintindihan po natin na ang pananampalataya dapat assuring. Faith should be assuring. Second, faith should be active. Kailangan po ang pananampalataya aktibo. Faith is not just a word. It is an action, mga kapatid. Ito po ay masasabi po nating hindi lang salita, kundi gawa po ito. Yan po ang sentro ng James chapter 2. Lagi kang nagsasabi na mananampalataya ka, pero nasaan ang kapahayagan ng pananampalataya sa lakad mo, sa buhay mo, sa ginagawa mo? So napakaganda po na makita natin, mga kapatid, na sa buhay po natin bilang mananampalataya, i-practice po natin ang ating pananampalataya. Papagtibayin po natin, let our works justify our faith. Patunayan daw po natin yung faith natin by our works. Ibig sabihin sa action po. Kaya dapat ang pananampalataya, aktibo po ito, mga kapatid. Tingnan nyo pong muli, balikan nyo po yung teksto po natin. Ang sabi po ng Bible sa verse 14, what doth it profit, my brethren, though a man may say, he hath faith and have not works? Can faith save him? Kumbaga, ang idea po ng tanong doon is that is saving faith. Yung ba yung pananampalatayang nagliligtas? Yan ba yung pananampalataya na talagang magdadala sa iyo sa kaligtasan? Yung hindi po nakikita, yung katotohanan, yung genuineness? Ang salvation po, hindi ho sa pamagitan ng faith and works. Ang salvation po sa pamagitan ng genuine faith. At para malaman kung genuine po ito, it will produce works. Makikita nyo po ang resulta po nito, ang proof, ang product ng tunay na pananampalataya, gawa, mga kapatid. Kaya para sa akin, hindi siya nakakalito dapat. Dapat klaro po sa atin yan. Sa totoong Kristiyano, dapat klaro po sa atin na ang kaligtasan, walang duda, pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, na siya po'y nagpakasakit, siya po'y nagpakahirap, siya po'y nagtigis ng dugo, siya po'y namatay, siya po'y nalibing, siya po'y muling nabuhay. Yung pananampalataya natin sa 100% work of salvation of our Lord Jesus Christ, yun po ang makapagliligtas sa atin. Pero sa argumento po ni James, yung faith na yan, kailangan tunay, patunayan. May mga questionable faith po, mga kapatid. In fact, dito sa chapter 2, ang makikita nyo po na nire-rebuke dito ni James, yung pong partiality. Diba? Yung partiality. Pagka nalilito ako, baka mamaya si Paul lang nasasabi ko, dahil may pareho po silang may pareho po silang binigyang emphasis. Ano po? So, mga kapatid, alam nyo po, ang nire-rebuke po ng James chapter 2 ay yung sin o partiality. Yun po yung isang bagay na talagang pinuntuhan po ni James dito. Yung meron kang itinatanging tao. Sa usapang pananampalataya, hindi ganyan ang tunay na pananampalataya. Dapat wala po tayong itinatangi, mga minamahal. Yun po ang sinasabi niya. Yung bang ang idea, pagka raw po yung tao mahirap, di ba? Pagka po mayaman, in goodly apparel, ang sasabihin mo, upo ka dito sa magandang lugar. Pero kapag ka mahirap, diyan ka na lang sa paanan. Diyan ka na lang, ha? So, yun po, yung sino partiality, yun po yun. Tapos sinasabi rito na kung meron po nangangailangan at hindi tayo meron pong pusong tumulong, yung ba'y nagpapakita
ng pananampalatayang tunay? So, yun po. Para ang bawat isa po sa atin nagagabayan sa tamang gamit po ng salita ng Diyos sapagkat minsan sa usapang pangrelihiyon kasi pinag-aaway-away po ang talata. Dapat nyo pong maintindihan na ang basic rule sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, lalo na po particularly sa rule of interpretation ng Bible po, ang basic rule dapat walang kontradiksyon. Kapag ka po may contradiction, it simply means that the interpretation is wrong. Sapagkat ang Bible po, in harmony po ito. We just need to rightly dividing the Word of God, the Word of truth. Kaya pagka po yung mga nagpe-present sa atin, pinag-aaway-away po yung talata, ang ibig sabihin po, maling gamit po ng salita ng Panginoon. Kaya pagka naintindihan naman natin, ay kala ko doon sa sinasabi ni James, para masave ka, kailangan pananampalataya at gawa para maligtas ang tao. Napakalinaw pala na ang binibigyan pala ng diin ni James, yung pagiging tunay ng pananampalataya. Hindi pala ang pinag-uusapan doon kaligtasan, kundi ang pinag-uusapan pala doon yung katibayan, yung pruweba ng isang tunay na pananampalataya. Kaya pauulit-ulitin ko po, usapang kaligtasan, pananampalataya po. Pero usapang pagpapatibay sa pananampalataya o pruweba ng pananampalataya, gawa po. So kaya ang tao para maligtas, kailangan manampalataya. Para malaman kung tunay ang pananampalataya, dapat makita ang bunga. So kaya po naiintindihan ko po na kapag ka po merong nagkiklaim na Christian ka, sinasabi mo Christian ka, tapos hindi nila nakikita sa buhay mo yung gawa, dahil ang pananampalataya, dapat active po ito. Dapat visible po ito. Dapat kita po ito. Kaya pagka nagsasabi ka, mananampalataya ka, hindi makita sa gawa mo, naintindihan ko kung bakit nagdududa yung mga tao. To the point nga na ang sinasabi pa ng ilan, ligtas ba yung ganun? Ligtas pa rin ba yun? Siyempre dapat may gawa rin. Opo, yung gawa po, hindi para sa kaligtasan mo, kundi para sa pagpapatibay ng totoong pananampalataya. Patunay. Yun lang po ang ibig kong sabihin. So, justification of man by faith. Justification of faith by works. Yun po ang maliwanag na turo po dito. And pag tiningnan nyo, sa Biblia po, yung pananampalataya, makikita nyo po na meron pong lagi patunay po yan, mga kapatid. Tingnan nyo po, ang ginamit na example. Balikan nyo po yung teksto natin. Diba, sabi ng 17, even so, faith, if it hath not works, is dead being alone. Yea, a man may say, thou hast faith, and I have works. Shew me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by my works. Nakita nyo po? So, pagka po inunawa nating mabuti, yung writer nga, sinasabi po niya, na ang linaw-linaw, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang mga gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Hindi po ang idea, ipapakita ko sa iyo yung aking pananampalataya at gawa para ako maligtas. Hindi. Ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa anong paraan? Sa pamamagitan ng aking mga gawa. Ang sabi po ng verse number 20, but wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead? Eto na po. Verse 21, was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? Eto yung nakaka-confuse eh. Diba? Iba sabi dito, si Abraham na ating ama, ginastify daw by works. Tinalakay din po yan ni Apostle Paul sa Romans chapter 4. Kaya nga sa basic rule, hindi po pwedeng may kontradiksyon. Kaya nga ang isang bagay po lagi, pagka bumasa ka ng salita po ng Panginoon, ang aalamin mo kaagad ay yung punto na tinatalakay. Ang James chapter 2 po ba ay katuruan para sa ikaliligtas o ang James chapter 2 po ay katuruan sa patunay o pruweba ng kaligtasan? Yun po ang dapat. So, pagka na-establish sa iyo, ang pinag-uusapan dito sa James chapter 2, yung patunay ng kaligtasan. So, hindi po paraan ng kaligtasan.
So dapat, yun po yung naiintindihan ng bawat isa sa atin. Ang James chapter 2 ay hindi po chapter na magtuturo sa iyo ng paraan para sa iyong kaligtasan, kundi ito po ay nagtuturo patungkol sa patunay, pruweba, produkto ng tunay na pananampalataya na nakapagliligtas. Kaya mga kapatid, wag ho yung sabi-sabi tayo na tayo po'y may pananampalataya, pero wala pong gawa. Faith should be active. Dapat po may resulta. Dapat may bunga po ang ating pananampalataya. Kaya nga, yung mga mananampalataya na wala pong ginagawa, medyo nakapag-aalinlangan po yun eh. Dahil pagka ang isang tao tunay na may pananampalataya, mga kapatid, napakaganda po na talagang ang lakad po niya, mapapatunayan po niya sa pamamagitan po ng kanyang gawa. Tingnan niyo po, Ephesians chapter 2 please. In Ephesians chapter 2, verses 8 and 9, ang emphasis po is about salvation. Okay? Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. For by grace are ye saved. Paano raw po? Through faith. And that not of yourself. It is the gift of God. Not of works. Nakita niyo po? Kung i-interpret niyo po ang James chapter 2 na kailangan gawa para tayo maligtas, magko-conflict. Kaya sa rule of Bible interpretation, sa rule ng pag-i-interpret ng Bible, hindi pwede kasi lalabas, nag-away po yung dalawang talata. Ang totoo po nun, mali lang po ang gamit. Dahil ang linaw-linaw po sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, the emphasis is about salvation. Tingnan nyo po. Malinaw po ho. For by grace, buksan nyo yung Bible nyo kung meron po kayo para mas ma-appreciate po ninyo. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So, ang linaw. Pagdating ng verse number 10, the emphasis is about the result. Okay? And the will of God for the same. Ang sabi po ng verse number 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. So, makikita nyo po, dalawang magkasunod na talata na yung isa po idinidiin not of works. Pero sa verse number 10, idinidiin yung importance ng works. So ano po ngayon ang dapat nating matutunan? Opo, idinidiin ng verse number 9 yung not of works sa usapan ng iyong ikaliligtas. Sa verse number 10, idinidiin naman ang masasabi po nating works dahil yan daw po ang dapat maintindihan ng lahat na kaya ka iniligtas na ikaw na Kristiyano ay itinalaga o inilaan o inihanda para sa mabubuting gawa. Amen? Kaya po ang gawa po'y resulta ng tunay na pananampalataya. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Ang sabi po ng verse number 12. Okay? Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. Sa verse number 13, for it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. So kasi ang tao po, sa katotohanan, hindi po natin magagawa ang kalooban ng Diyos kung wala po ang Diyos sa ating buhay. Why? Hindi ako to eh. Biblia po ang nagsabi. Kasi kaya lang po, malulubos nating maganapan ang dapat nating gawin, for it is God which worketh in you. So you need to experience God first in your life. You need to have God in your life so that you can, do His will. So kaya para sa akin po, wala po akong nakikitang conflict as long na meron po tayong tamang understanding sa clear teaching
ng salita ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, unang nakita po natin, faith should be assuring. Number 2, faith should be active. And it should be applied. Dapat aktibo, dapat may aplikasyon, dapat na i-apply natin yung tunay na pananampalataya. So, I hope na nag-enjoy po tayo sapagkat sa iba po, lalabas, medyo parang confusing ito, parang controversy ito, pero controversial po ito, pero makikita nyo po once na talagang may clear understanding po, may present ng tama, ang linaw-linaw, hindi po makaka-confuse mga kapatid. Ito po ay nakakatulong. Ngayon, ikatlong bagay po na gusto kong bigyang pansin po natin, faith should be accomplishing. Faith should be accomplishing. Ang ibig ko pong sabihin, ang pananampalataya po, una, dapat tumitiyak. Huwag nyo pong palabasing may pananampalataya kayo kung duda kayo lagi, kung nag-aalinlangan kayo sa Diyos. Dapat, pagka po pananampalataya yan, it should be assuring. Ay, tiyak yan, pangako ng Diyos yan eh. Hindi po pwedeng hindi gawin ng Diyos yan kasi promise niya yan. Hindi pwedeng hindi niya sagutin kasi pinangahawakan ko. Ganun po dapat Diba? So, faith should be assuring. Not doubting. Hindi dapat double-minded, mga kapatid. Okay? So, pangalawa po, it should be active. And it should be applied. Diba? Pagka pananampalataya yan, aktibo dapat yan at dapat i-apply po natin yan. Okay, heto po ngayon. Yung pangatlo po, faith should be accomplishing. It is good for us na makita nyo po dito sa ipinupunto ng writer na talagang may mga maia-accomplish. Ito nga kasi yung application di po ba? So, kaya pag nag-aral tayo sa Bible, isa sa exciting sa Biblia, yung po bang mga men and women of faith na binanggit sa Hebrews chapter 11. If you will study the whole chapter, and then yung mga Bible characters mentioned in that chapter, makikita nyo po that God elevated their faith. Diba? And the Lord commended them, mga kapatid. Makikita nyo po yan. Hebrews chapter 11. Sige nga po. Ang ganda po nung idea po nung puntos natin sa pangatlo. Huwag mo nang ipagmalaking pananampalataya. Sinasabi mo may pananampalataya ka, pero wala namang makita ang kagilagilalas. Hindi po makita sa buhay po natin yung accomplishment, nung pananampalataya. Kanina, binibigyan pansin lang natin, dapat ang resulta ng tunay na pananampalataya, mabubuting gawa. Dito po, hindi lang basta mabuting gawa, kundi mahimalang gawa. Yung mga matitindi po, mga kapatid. Hebrews chapter 11. Sa verse number 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it, the elders obtained a good report. Yung sinasabing good report dito, yung mga testimonies, yung mga ini-accomplish, yung mga ayon sa storya ng kanilang mga naging buhay. So verse number 3, through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Pagka po wala kang pananampalataya, kung ano-ano iisipin mo sa mundo, na yan po ay by chance lang napunta, yan po yung Big Bang Theory, mga kapatid At yung pong idea po na parang, alam nyo yun, yung ayaw tanggapin, na kaya nahan dito ang lahat ng yan, may Diyos na lumikha niyan. So, kaya yun ang ipinapaliwanag. Mahimalang paggawa ng Diyos yan, mga kapatid. Sa verse number 4, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Sa verse number 5, by faith, Enoch was translated that he should not see death and was not found because God had translated him, because before his translation, he had this testimony that he pleased God. Sa verse number 7, by faith, Noah, being warned of God in a dream, moved with fear, prepared an ark for the saving of his house. By faith, Abraham. So makikita nyo po lahat ng nakatala dito. Mahaba po yan pag tinalakay po natin. But my point is that yung kanilang pananampalataya may weight because of the accomplishments. Because I believe faith should be accomplishing. Kaya yung mga churches,
Makikita nyo yung storya ng gawain, di po ba? Kung paano nangyari na ngayon, may building na kayo, na kapag ka by sight, tiningnan natin ang hihirap ng mga tao. Paano mangyayari yan, mga kapatid? Ibang klase po ang kayang i-accomplish ng tunay na pananampalataya. Nung pananampalatayang meron pong weight. Yung pananampalataya, mga kapatid, na genuine. Yung pananampalataya na totoo. Makikita nyo po na ang magagawa po ng pananampalataya matindi. Sabi nga po sa Mark 11:23, na yung pananampalataya raw po, have faith in God. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung kayo'y merong pananampalataya na kahit naggabutil ng mustasa, you can even say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea. Magugulat kayo pagka faith matindi. Ang tao kahit may pera, 'di ba? Pwedeng may hindi siya mai-accomplish gamit yung pera niya. Pero yung may accomplish ng faith, mga kapatid, magugulat kayo kahit walang pera. Diba? So, kalokohan po yan sa iba. Pero yan po'y patotoo na ng marami. Na talagang, kumbaga po sa ating day-to-day life, sa everyday, ano po natin, na lakad po natin, makikita nyo po as we walk by faith, nagugulat ka sa mga nai-accomplish, kung paano pong ang isang bagay na tila imposible ay naging posible, at pag pinag-aralan nyo po ang mga tao na itinanyag ng Panginoon because of their faith, here in Hebrews chapter 11, magugulat kayo, gaanon ba kadali, mga kapatid, na itayo yung arko na itinayo ni Noah? Ganun po ba kadali na i-offer mo si Isaac na pinakahain sa Panginoon? Ganun ba kadali na pupunta ka sa lugar na hindi mo alam kung ano ang kahihinatnan mo doon? Lahat ng yan, ginawa nila because of their faith, and the Lord accomplished great thing because of their faith. Bukas ng gabi, ang tatalakayin po natin, ang itatitle ko po Faith Catches the Attention of God. Faith catches the attention of God. So, yan po. Kaya, wag nyo pong bitiwan po yan. This topic is very important. You know why? Kasi ang tawag sa atin, mananampalataya. Mahirap po yung tawagin kang mananandata kung wala kang sandata. Mahirap pong tawagin ka, ang tawag mo sa sarili mo, mananako. Di ba? Pero wala kang nasasako. Mahirap po yung ang tawag sa iyo, manlalaro. Pero hindi ka naglalaro. Mahirap pong tawagin kang mananampalataya kung hindi ka nabubuhay sa pananampalataya. Kung wala kang pananampalataya. Kaya sana po, ngayong gabing ito, medyo nakatikim na po tayo ng ating pong masasabi nating pagsasalu-saluhan bukas, mga kapatid. Ang ganda po, very interesting. Faith catches the attention of God. Aaralin po natin yan bukas ng gabi. Title pa lang naman po ang meron ako, mga kapatid. Pero gusto ko po na ito po ay ating bigyang pansin sapagkat ito po ay kalugod-lugod sa Panginoon. So paalala po, mga kapatid, let us put weight on our faith. Huwag mong sabihin may pananampalataya ka. Huwag kang mag-settle doon sa ideyang ang tawag sa iyo, mananampalataya. Let us put weight on our faith. Sa pamagitan po ng ating pong, lubos na pagtiyak at pagtitiwala, pangahawakan sa Diyos. Because faith should be assuring, faith should be active and be applied, and then faith should be accomplishing. Maganda po na meron tayong kwento na dahil sa pananampalataya natin, alam mo, yung buhay namin dati, pero alam mo, sa tiwala sa Panginoon, sa pananampalataya sa Panginoon, hirap pa kong ipaliwanag. Di ba ganun tayo minsan? Yung mga nararanasan natin, na mga pagsubok, hindi natin mapaliwanag. Hindi natin maintindihan. Di ko nga alam kung ba't ako nagkasakit ng ganito. Di ko nga maintindihan kung ba't ako napasok sa ganitong sitwasyon. Basta alam ko lang, talagang may pagsubok talaga. Pero sa totoo lang, di ko naintindihan ito. Pero tiwala ako sa Diyos. Tiwala ako sa Diyos na wala naman akong mararanasang pagsubok na hindi makakayanan. Ganun po. So, alam nyo, ang nakakatuwa rin, sa patotoo ng ating pananampalataya, kung paano po nakapag-accomplish ang Diyos sa iyo, sa buhay mo, di ba? Ang hirap ding pala, hindi ko maintindihan
I mean, hindi ko kayang ipaliwanag kung paano dinala kami ng Panginoon sa ganitong sitwasyon, ganito na ngayon yung gawain namin, ganito na ngayon yung business namin, ganito na ngayon yung buhay namin. Ang hirap ikwento dahil hindi ko maintindihan yung mahimalang naging pagkilos ng Panginoon. Basta alam ko lang, nagtiwala ako sa Kanya. Nanampalataya ako sa Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, let us put weight on our faith. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa muling naging paggabay mo sa amin ngayong gabi. O Diyos, ito po ay isang bagay na po pwede po naming maging dahilan upang amin pong patuloy na panghawakan ang iyong salita at ganapin, sundin ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Panginoon, nawa ang mensaheng ito'y nagpalakas sa mga nakakaranas po ng mga hindi bibirong mga pagsubok, dakilang Diyos. Nawa ito po'y naging sagot sa tanong ng marami. Nawa ito po'y nagbigay liwanag sa mga ilang bagay na hindi po klaro sa amin. And I pray, O Father, na ngayon po na-challenge po nawa ang bawat isa to walk by faith and to live by faith and to put weight on our faith, O God. Alam po namin na ikaw po'y nalulugod sa amin pong paglakad sa pananampalataya. Nawa dakilang Diyos, lagi ka naming bigyan ng kaluguran. Sa iyo ko po'y pinagkakatiwala ang mabungang resulta ng mensahe. May you continue to bless your children. May you continue to protect us, O God. Nawa, lagi mo po kaming gabayan sa kung ano po ang dapat maging desisyon po namin sa aming mga buhay. We praise you, Heavenly Father, and we thank you for your goodness. Thank you for your love, O God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. All right. Purihin po ang Panginoon. Muli po, tayo po ay nakapagsalo-salo sa masarap na salita ng Panginoon. And ang prayer ko po, habang tayo po, alam nyo, sa panahong ito, talagang sentro na po natin ang buhay natin sa Panginoon. Pinakita na po sa atin na kahit ano po ang ating gawin, wala sa control natin ang lahat ng bagay. But I believe everything is in the control of God. In God's control. You better trust Him. Ang dapat pagtiwalaan natin siya. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo, maging sa mga kaibigan po na nakisama po sa amin ngayong gabi. Pinupuri po namin ang Panginoon na kayo po'y aming nakasama. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang nasain po ng puso ay ang lagit-lagi, ang salita ng Diyos ay maipalaganap, at ang bawat anak ng Diyos ay mapagtibay at ang ating pong mga kaibigan ay mailapit sa paanan ng ating Panginoon. Ingat po kayo. God bless us all. I heard an old story, how a Savior came from glory. Gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his groaning, of his precious blood's atoning, and I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior. Sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me. Crystal sea, above the angels singing, and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory.